Kung sino namang iimbestigahan ng Blue Ribbon, ano ba naman yan? Sabi kasi ni Senator Cayetano, kinukulit niya ang Blue Ribbon. Oh, tama. Di ba sabi nga niya, sige, imbestigahan nyo hanggang gusto nyo yung Southeast Asian Games. Opo. Basta imbestigahan nyo yung flood control. Ayun. Etong si Senator Erwin B. Tulfo, ang middle name niya, B eh. Bakit? Bendalo. Oh, Ay, yan, oh. okay. Ay, sabi niya, sige, imbestigahan namin, pero sa Taguig. Ay, galing talaga, no? Oh. Talagang palakpakan tayo. Pero attorney, matinding batas ang pinag-aralan nila. Mukhang matikas sila. Sino? Si Erwin Tulfo. Anong batas? Batas nila, di ba? Bendalo. Yun, no? Eto, ang Kengkoy. Speaking of hindi patas, yan. Tingnan mo kung sino namang iimbestigahan ng Blue Ribbon. Ano ba naman yan? Oo nga. Ang tindi, ha? Yung nag-iimbestiga ang iimbestigahan. Parang gano'n nangyari, no? Ba't Oo. gano'n? Sabi kasi ni Senator Cayetano, kinukulit niya ang Blue Ribbon. Opo. Oh, kayo na ang majority. Oh. Tuloy niyo yung flood control. Tama. Di ba sabi nga niya, sige, imbestigahan nyo hanggang gusto nyo yung Southeast Asian Games. Opo. Basta imbestigahan nyo yung flood control. Ayun. Etong si Senator Erwin B. Tulfo, Ayan. ang middle name niya, B eh. Bakit? Bendalo. Oh, Ay. yan, oo. Napalitan na Oo. pala. Okay. Ay, sabi niya, sige, imbestigahan namin, pero sa Taguig. Ay, ang galing talaga, no? Oh. Talagang palakpakan tayo. Dito sa si kay Senator Erwin. Ako, kay Rafi, saludo comment. ko dyan. Oo. Kahit anong sabihin nila dyan. Kay Rafi. Kilala ko yan, 25 years ko nang kilala yan. Ayan. Kahit may ginagawa siyang yung iba binabash siya, I'm telling you, di hamak, mas aayos si Rafi kesa kay Erwin. Ayun lang. Ayun lang. Anyway, Okay. ito po para nakakaloko, sinasabi niya, sige, imbestigahan ko. Pero yung sa Taguig. Oh. Di ba sabi naman ni Cayetano, hindi imbestigahan nyo, wala namang ghost projects yan eh. Kaya nga hinahamon niya di ba? Yung sa SEA Games. Oh, nakarating ako doon. Wala akong nakitang ghost project doon. Oo. Hindi, mahirap makita, ghost nga eh. Hindi. Siyempre, nagtatanong-tanong tayo, di ba? Hindi, ibig sabihin, Ah, kung si Cayetano ay nagpapaimbestiga, ibig sabihin wala siyang tinatago. correct. Yun yun. Oo. Yan ay sinasabi nga na binabaliktad lagi. Dito laging binabaliktad. Oo, ba't Kita mo, ganun? Gantihan. May nagreklamo na sila ay nagbigay ng mali-malitang pera, sasabihin ng mga kritiko ng 18 Marines. Ay, teka muna. Dishonorably discharged kayo eh. Iba ang- Anong koneksyon noon? Ibang... Kaya nga sila nakisaldi ko eh. Oh, ay, happy na 2,500. Yun, thank you. Thank you. Oo. Kaya nga dishonorably discharged, kaya nga nag-moonlighting sila o namasukan sila kay Saldico. Ayun. Yung sabi, hindi naman kayo miyembro, kaya nga ex-Marines eh. Ayun. Ano bang hindi nyo naintindihan? Ano bang parte hindi nyo naintindihan sa ex? Yung E o yung X? O, Ayan. di ba? Pero attorney, mas maganda siguro kung tawagin natin sila the witnesses. Oo, ang Brave 18 nga ang Brave tawag 18. sa kanila. Oh, hanggang doon na lang para walang comment. Eto nga, sinasabi nitong si Erwin Tulfo, open ako. Imbestigahan ko yan, patawag ko yan, pero mag-execute sila ng individual affidavits. Alam mo, etong Blue Ribbon na ito, umpisa nung nag-take over ang majority, Opo. napakaraming kondisyon. Parang tong yung nagbebenta na nagpe-presyo ng hindi pambenta. Oh, pero attorney, matinding batas ang pinag-aralan nila. Mukhang matikas sila. Sino? Si Erwin Tulfo. Anong batas? Batas nila, di ba? Bendalo. Yun yun eh. Hindi, sa One Balls University. Oh, kasi mantakin mo ang tapang. Bendalo ang tapang-tapang. Bendalo Bendalo. Samantalang yung iba, nag-aral ng ilang taon, hindi ganyan magsalita. Yun lang po yun. Hindi, nag-umpisa yan kay dating Senate President Tito Soto eh. Ayun, nabago. Pagbati ko sa Korte Suprema. Oh. Wagas. Ayun. Mas magaling pa daw ang first year law student kay Senior Associate Justice Marvic Leonen. Kito mo yung mga tirada nyo. Ano? At saka wag daw sundin ang Korte Suprema. Anong klase doon? Ayun ang mali. Grabing bendalo yun eh. Anyway, ang daming kondisyon. Dati naman yung mga Blue Ribbon. Basta patatawag ka lang eh. Then tatanungin ka. Kasi bakit pa kailangan ng affidavits? Under oath ka naman doon. Di ba yung sasabihin mo,
yun din ang ilalagay mo sa affidavit. Opo. But at any Pakinggan rate, lang. kung ako si Attorney Baligod, pagbibigyan ko para na walang masabi. Sabihin ko, individual affidavit, sige, gawa tayo. Ayan na. Senator Tulfo, ano pa? Ano pang gusto mo? Ayan na ang kondisyon mo. Tawagin mo na. Yan, para ma-corner sila. Yun dapat. Yun din dapat ang ginawa doon sa ombudsman, individual affidavits para maumpisa na. Dapat sila na ang umakto bilang complainants. Aha. Yun ang nangyayari. Kasi Opo. alam nyo, eto, nagtataka talaga ako dito sa administrasyon na to. Talagang double standard eh. Alam mo, hindi talaga makaget over ang mga tao doon sa ginawa kay Senator Marcoleta at saka kay dating Secretary at Congressman Mike Defensor. At saka doon sa kanyang brother-in-law at saka doon sa isa pa. Hindi nila maintindihan kung bakit yon ang inuna. Alam nyo, napakarami pong dapat unahin. Speaking of maleta, baka nakakalimutan na po natin, meron pong desisyon ang isang hukuman sa Estados Unidos Aha. na yung tungkol po sa usapin sa Okada. Baka nakakalimutan ninyo, ha? Sinabi noong judge as a finding of fact sa isang kaso. Kasi yung Okada, multinational yan eh. Opo. So merong usapin sa hukuman nasa Amerika. Sinabi ng isang testigo na kaya daw yung grupo na ngayon ay may control ng Okada ay naka-take over. Kasi doon una, di ba, ibang grupo yon. Opo. Ginamit nila ang hukuman dito. Bago biglang may pumasok, ang dami-daming taong armado. Pinatanggal sila ron, pinatalsik sila. Physically, pinatalsik sila, may nag-take over. Kaya daw malakas ang loob ng grupong yon ay nagdala ng maleta. Ito, maleta mismo. Yun ang unang-unang maleta na alegasyon. Pero hindi ko mahalat. Meron daw nagdala na mga Amerikano o whatever na maleta. Ang tawag nga nila heavy luggage. Wow. Mabigat. Na bagahe. Hindi emotional baggage, ha? Iba naman yung Apo. emotional baggage. Grabe. Kay then Speaker Martin Romualdez. That time. Nagdala ng maleta. Yun ang unang-unang maleta na lumabas. Ngunit, Ngunit. yung desisyong yon ng isang hukuman sa Amerika, hindi ni-report dito ng mainstream media. Oo. Hindi ni-report. Pinagtakpa nila. Yan. Iba, nagalit pa mismo. Yung isang kakampinan nila, ha? Si Solito Bonsod. Talaga? Happy 3,000 live viewers Hi, at thank you, DCR guys. YouTube. Hi, Maraming salamat po. Salamat po. Nag-uumapaw po ang aming galak mula sa aming puso. Ayan. Seryoso po. May trust siya, may trust. Ano? Atras? Umatras? Naririnig ko may trust, may pagtitiwala. Oo. Parang yung pagtaas ng trust rating kay yan. VP Sara Duterte Salamat sa kabila ng lahat ng paninira. Opo. Anyway, doon nagalit yung iba mga personalidad. Bakit daw hindi nire-report yun? At tila baga, maraming media ay kontrolado ng administrasyon. Kaya ewan ko kung bakit nagalit yung iba eh. Sa totoo lang, noong sinabi ni Marcoleta na bakit kagayo ganyan, di ba? Hindi nyo nire-report ang Opo. tama. Parang nagtatakpan nyo. Hindi na yung temper, hindi na control. Alam nyo, lahat po yan. Yang pagkulong kay Jinggoy, yang pagkulong kay Marcoleta, yang pagpalit ng liderato sa Senado. Lahat po yan para sa isang objective lamang. At yung objective na yan ay para hindi makatakbo sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Sapagkat wala po silang pantapat kay Vice President Sara Duterte. Kita nyo, sa kabila ng mga paninira na ginamit ng propaganda, pati yung hearing ng Justice Committee sa House,
Opo. Nagkaroon ng mini trial na hindi naman pinahihintulutan ng konstitusyon. Ngayon naman, kung ano-anong kapwitan ang Ano pinagagawa. problema? Oo. Kaya lang, swerte pa rin si VP Sara. Opo. Kasi puro funny looking at hindi nagkakaroon ng simpatiya yung mga House prosecutors. Tsaka mas attorney, according sa mga netizen mas tumaas daw ang rating ng Oo nga VP Sara. Tumpak! Nagkabaliktad. Tumpak mga kababayan! Yan po yung nangyari na syempre, kayo ang nag-iisip, kayo ang nanonood, at kayo ang nakakaalam kung anong nangyayari. Yun. Kayo ang nakapagsusuri Opo. kung sinong tama, sinong hindi mali, Opo, sinong may katuwiran, sinong wala. Ayan. Pero tuwing lumalabas doon si Lorna Kapunan at si Representative Luistro, tumataas bigla ang rating Nang galit. ni VP Sara. Medyo hindi yata tama yung Na high blood. estratehiya, no? Ayan. Wow! Ayan na. Kaya yun ang sinasabi natin Okay. Ako rin naman, bilang patas, may puna rin naman po tayo sa depensa.